Positibo naman ang naging pananaw ng mga pasahero at ilang lokal na pamahalaan sakaling maisakatuparan ang konstruksyon ng MRT Line 7. Bukod po kasi sa dulot itong ginhawa sa mga pasahero, makakatulong din ito sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya ng bansa. Ang ulat mula kay Julius Disamburu. Tuluyan ang masisimulan sa taong 2015 ang konstruksyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 7 mula Quezon City hanggang San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan. Ito'y matapos maaprubahan ng Department of Finance ang performance undertaking ng nasabing proyekto na itatayo sa pamamagitan ng Build, Operate, Transfer System na siyang bahagi ng Public-Private Partnership Program ng Administrasyong Aquino. Ang nasabing mass transit project ay may habang 23 kilometro at may 14 na mga istasyon. Itatayo ang terminal nito sa harap ng isang mall sa North EDSA kung saan magiging LRT-MRT Unified Central Terminal na ito. Ibig sabihin, sa iisang istasyon makikita-kita ang LRT Line 1, MRT Line 3 at MRT Line 7. Positibo ang naging tugon dito ng mga regular na pasahero ng tren ng bayan dahil magiging maginhawa na ang kanilang mga biyahe patungo sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at karating lalawigan, lalo na kung grabe ang traffic sa EDSA. Positibo din naman ang naging pananaw ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa MRT Line 7 Extension Project. Tayo natutuwa sapagkat aabot ito sa San Jose del Monte at ang aking pagkakaalam niyan from San Jose del Monte gagawa ng panibagong karsada palabas ng diversion. So we'll be able to decongest yung Santa Maria. At sa ating pagkakaalam later on, yung lahat ng mga buses going to Manila from the north, ipipetch ng MRT 7 para magtungo sa Manila. That will decongest Metro Manila. So it will help also sa Bulacan? Definitely, especially San Jose del Monte. Bukod kasi sa mabilis na biyahe ay malaki din ang maitutulong nito sa ekonomiya at turismo ng kanilang lalawigan. Well, mapapabilis yung takbo ng ekonomiya at ang focus ngayon ng lalo na kung ang mga buses ay magta-turn left to Santa Maria going to San Jose del Monte. So maraming negosyong maitatayo dyan at maraming magkakaroon ng hanap buhay. Hinaing naman ng mga pasaherong aming nakausap na magiging tugon na din ito sa siksikan at tulakan ng mga pasaherong umuwi, lalo na kung rush hour. Para hindi sila magkasakitan, ganon. Saka para walang tsansingan. Kasi may line naman di ba? Saka kailangan talaga para hindi magkasakitan. Dapat lang yun. Ay, hindi. Hindi tama yun. Ang nasabing proyekto ay bahagi pa din ng hangarin ng pamahalaan na bigyan ng serbisyong ayos ang mga tumatangkilik sa mass transit ng bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburu.